Magandang araw sa inyong lahat, guys. So ang pag-uusapan natin sa ngayon ay tungkol sa engineer visa dito sa Japan. So paano nga ba ako nakakuha ng 5 years na period of stay dito sa Japan bilang isang engineer? Okay guys, samahan nyo ako sa video na ito. Recap ko muna yung mga nakaraan na pag-apply ko ng visa. So, dati kasi nung pumunta ako dito sa Japan ay nabigyan na ako ng 5 years na period of stay sa engineer visa. So, nung pumunta ako dito, na-hire ako bilang isang engineer ng isang company. So, galing sa Pilipinas, mayroong isang agency doon na nag-hire sa akin para makabalik ako dito sa Japan for the second time. So, nabigyan ako noon ng 5 years na period of stay nung first time na o yung pagbalik ko dito sa Japan. So, yun na nga. So, kasi dati kong trainee noon, ex-trainee. So, yung pangalawang balik ko na ay nabigyan na ako ng engineer visa kasi graduate naman tayo ng engineering sa Pilipinas. So, kaya yun, nag-apply ako sa isang agency at natanggap naman ako. So, yun, nabigyan ako ng 5 years na working visa dito sa Japan. So, and then after nung siguro 1 year and a half na, naghanap ako ng ibang agency dito sa Japan na direct na. So, kumbaga, nag-resign ako dun sa dating agency na kumuha sa akin sa Pilipinas. So, kasi mayroon namang 1 year na dun, 1 year yung kontrata. So, and then nare-renew na lang. Pero after 1 and a half year, so naghanap ako ng ibang company na pwede kong applyan. Kasi yung engineer visa, pwede ka mag-apply ng ibang company. So, hindi bawal na mag-resign ka at mag-apply sa ibang company. As long as na natapos mo naman na yung first na contract mo. Okay, so yun na nga. So, nung lumipat ako sa ibang company, so yung nalipatan ko ay isang Haken company or Haken Geisha na tinatawag. And then, yung kontrata ko doon ay contractual ba or every 6 months lang nire-renew, renewable every 6 months. So, ang nangyari noon ay doon pala binibase yung visa natin dito sa Japan, no? Yung engineer visa or yung kahit siguro sa ibang working visa, doon binibase sa contract company contract. So, kasi nga, dahil nga every 6 months lang yung kontrata ko, so, nung nag-renew ako ng panibagong visa or nag-renew na ako kasi natapos na yung 5 years ko. So, nung nag-renew na ako, yun, naging 1 year na lang yung binibigay sa akin nung immigration. So, tinanong ko kung bakit 1 year na lang yung binigay sa akin kasi nakabase daw yun sa kontrata ko, sa employment contract ko. Kasi 6 months lang daw yung employment contract ko kaya ibibigay lang nila ay yung nakadepende sa 6 months. So, binigyan lang ako ng 1 year na visa. So, yun yung nangyari sa akin noon sa Haken Geisha dahil contractual lang ako. Every 6 months yung kontrata ko. So, ang nangyari ay, yun na nga, every year kailangan ko mag-renew ng engineer visa. So, paulit-ulit, laging ganun yung binibigay sa akin. 1 year lang, 1 year lang. And then, so, naisip ko na mag-apply na lang ako ng ibang company. Or yung tinatawag na Seisha-in or yung direkta mismo sa company na mag-a-apply, hindi na siya Haken Geisha. So, kaya nag-apply ako ng Seisha-in direct sa company full-time. So, yun. Last year, nung nag-resign na ako, naglipat ako ng company dito sa company ko ngayon. So, ngayon ay Seisha-in na ako. So, kumbaga full-time, direct na full-time sa isang company. And then, yung hindi na yung dati na hourly yung sahod ko, yung GQ hourly kasi yun, kasi contractual per hour lang yung bayad. So ngayon ay monthly na yung bayad sa akin. Kumbaga yun nga, kapag Seisha-in talaga monthly yung bayad. And then kapag may nagayasumi, so yung buong month bayad pa rin kahit halimbawa mayroong golden week, so isang linggong walang pasok, pero yung sahod namin ay isang buwang buo yung isang buwan. As long as na hindi kami mag-absent. Siyempre kapag nag-absent kami at hindi kami gumamit ng paid leave, so mayroong bawas yung
salary syempre. Kasi no work, no pay. So kahit may long vacation dito tulad ng Golden Week tsaka Ubong Yasumi kapag summer, so dun sa company namin talagang isang linggong walang pasok yan kapag Golden Week tsaka Ubong o yung summer vacation. So laging isang linggo yan. Pero buo pa rin yung isang buwan na sahod namin. Okay, so ganun yung kagandahan ng CCN. And then mayroon pang bonus every June tsaka December, mayroong bonus. So twice a year may bonus. So depende na rin kung magkano yung bonus. Okay, so balik tayo sa pag-apply ng panibagong visa. Yun na nga isa sa reason kung bakit ako nag-apply ng CCN para humaba yung contract ko sa isang company. So yung kontrata ko sa isang company ngayon ay indefinite or walang limit or walang katapusan. Kumbaga hanggang hindi ako nagre-resign, hanggang may trabaho doon. So tuloy-tuloy yung kontrata na yon hanggat hindi ako nagre-resign. So yun yung isang dahilan kung bakit lumipat ako bilang isang full-time or CCN. Kasi nga gusto ko talagang makakuha ulit ng 3 years or 5 years na visa, engineer visa. Kasi nasa 8 years na rin ako ngayon, lampas 8 years na dito sa Japan. So mayroon na lang akong 2 years na kailangan bunuin para maka 10 years na ako dito sa Japan bilang isang engineer visa holder. And then pag nagkaganon, kapag mayroon na akong 10 years straight na working visa, stay dito sa Japan, so pwede na ako mag-apply ng permanent residence. So pag naka 10 years na ako, pwede na ako mag-apply ng permanent residence. So yun, yung balak ko mag-apply ng permanent residence. And then, nung nag-apply ako ng visa recently, so di ba mayroon doon tinatanong na reason for extension of visa. So itong tip na to ay nalaman ko lang sa isang subscriber natin dito sa YouTube. So kasi nag-comment siya and then nagbigay siya ng insight doon sa pag-apply niya ng visa na nakakuha nga siya ng 5 years din. So sabi niya, yung reason for extension ay isang buong page na gumawa siya ng isang buong page, mahabang reason, maraming reason siguro yung nilagay niya. Ako kasi lagi ang nilalagay ko lang na reason ay dun lang sa sa work, for work, para lang sa work, and then isang sentence lang yon kasi dun sa application form isang line lang yon. So isang sentence lang yung nilalagay ko, sinusulat ko na reason. Yun yung nalaman ko na yun yung ginawa niya. So yun na rin yung ginawa ko sa pag-apply ko sa ngayon, na yung reason ko ay isang buong, hindi naman nabuo yung page, siguro mga almost 3/4 ng page na nasulatan ko. So una, gumawa muna ako ng English and then translate ko yung reason na yon sa Japanese, kasi kailangan talaga pag nag-apply tayo ng extension or reason for extension, dapat naka-translate yun sa Japanese kasi Japanese yung mga magbabasa nun. So kaya kailangan nating gamitin yung ating Japanese language skills kahit paano. So yun. So yung mga nilagay ko doon na yun nga. So naka 8 years na ako dito sa Japan. So sinabi ko rin na for 8 years, straight 8 years ako nagtatrabaho. And then 2 years na lang ang hinihintay ko para makapag-apply ko ng permanent residence. And then yun nga, sinabi ko doon na sana sa ngayong pag-apply ko ay makakuha na ako ng at least 3 years or 5 years para sa susunod after 2 years makapag-apply na ako ng permanent residence, maging qualify na ako sa permanent residency application. So yun yung reason ko, and then nilagay ko din sa reason, dinagdag ko na kasi gusto ko talaga magtagal dito sa Japan hanggang sa retirement years ko. So kumbaga sinasabi ko dun sa reason na gusto ko dito ko mag-retire sa Japan. And then balak ko rin na, yun nga, sinabi ko rin dun sa reason ko na gusto ko mag-loan ng house and lot dito sa Japan, kaya gusto kong makapag-permanent resident. So yun yung mga reason na ligay ko doon. So kayo kung ano pa yung mga gusto niyo yung reason na, kumbaga ilagay niyo sa reason na gusto niyo talaga magstay dito sa Japan for the long term or until retirement years, para at least matuwa yung immigration na magbabasa na talagang gustong-gusto ng tao na to na magstay dito sa Japan. Kaya pagbigyan natin. Okay.
So yun yung ginawa ko dun sa application ko lately. So mahaba yung reason for extension. So kayo guys, pwede nyo ring itry yun. So baka ma-approve yung request natin na 3 years or 5 years visa. So hanggang dito lamang yung video na to. Huwag na nating pahabain. Yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo sa video na ito. Okay guys, kung nagustuhan niyo po yung video na to, paki-hit naman yung like button, and then mag-subscribe po kayo sa baba kung hindi pa kayo nakasubscribe, and then mag-comment kayo sa baba kung mayroon kayong katanungan or suggestions or anything na gusto niyong sabihin. And then, i-share nyo na rin po ito sa mga kababayan natin, sa mga kakilala nyo na interested sa mga ganitong topic. Okay guys, hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye bye.